Magandang araw mga Lods. Ayan, kita nyo naman yung ating alaga. Napakarami niyang inakay. 8 mga Lods. Sana mabuhay niya lahat. Ayan. Let it, bang, bang. Magandang araw mga Lods. Ayan. Totally gabi ngayon pero siguro may upload ko to araw mga Lods. Ayan, kita nyo naman yung breeder natin. Parami ng parami yung kanyang inakay mga Lods. Ayan. So, lahat ng breeder natin ganito masaya mga Lods. Ayan. Totally nag-update lang ako ng mga inakay natin yan habang nagro-roll yung camera Tapos mga Lods, yung una ko na bago tayo pumunta sa maiksi na lang siguro ang topic natin. Yung yung parapol natin. Ayun, salamat kay si Algie Ramino. Yan, shout out sa iyo Lods. Yan, sali kayo mga Lods bago tayo pumunta sa topic. Sali kayo sa ating sa ating parapol. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang ipaparapol natin 3 pares na mga solid. Tapos may chance ka pang manalo na kayo-kayo rin ang maglalaban ng 2 pares na mga solid din. Tapos pag halimbawa nanalo kayo at pinick up nyo rito, may another 1 pair pa naman kayong makukuha. Ayan. So magiging panalo nyo 4 na pares sa halagang totally 33 lang yun kasi sa 100 pesos lang, meron ka ng 3 entry mga Lods. Kaya kung bawa ang entry mo ay 100 pesos, meron ka ng 3 slot sa ruleta. Kaya bali papatak ay 33 lang may 33 pesos lang yung isang entry mga Lods. Tapos may chance ka pang manalo ng 2 pares. Yan. Tapos pag kinuha nyo rito, dadagdagan ko yon ng isang piraso siguro kasi puro solid tsaka kayo-kayo lang yung Pero tingnan ko rin kung kung maibigay din natin isang pares kasi naman to Kaya sali na kayo mga Lods. Totally ganito yung usapan natin mga Lods Pag nakuha natin yung yung hindi naman talagang halaga kasi talaga lagi naman tayong talo dito mga Lods Hindi naman talaga natin nakukuha yung halaga ng ibon natin kasi pampatoka lang to mga Lods para lang tayo makasurvive Pag nakuha natin, sasali natin yung free. Pero pag konti lang ang diferensya, sali na natin yan. Pero pag malaki ang diferensya mga Lods, hindi kasali kasi kayo yun lang itong maglalaban-laban mga Lods. So yun. Tapos yung mga gusto namang sumali na hindi pa nakasub dito, mag-subscribe lang kayo mga Lods. Yun lang yung yun lang yung dokumentong kailangan nyo. Mag-sub lang kayo. Ayun, may chance na kayong manalo mga Lods. Sa ngayon, tataya kayo kasi puro sa mga may entry itong parapol. Sa mga susunod, may libre na uli. Siguro pahinga lang tayo palakihin lang natin yung kasi meron pang hindi nakababa. Tapos yung mga makikita nyo na nasa kabilang cage yun, mga bago yun. Pag isasali ko rin dun sa mga luma. Totally na yan, mga solid na mga Lods. Kaya ganun lang ang gagawin, mag-sub lang. Ngayon, yung tanong nyo naman, paano sumali, di ba? Paano tumaya? Nakikita nyo yung number ko dyan sa may description. Yun lang yun, mag-gigas lang kayo kung magkano yung gusto nyo i-entry. Pinakamababa natin 100 pero 3 entry na yun. Kasi meron dito tumataya 200, 300 gano'n. Sa ngayon meron 3 tumaya ng tag to 200. Nag-entry sila. So bali 6 na entry yun mga Lods. So nasa inyo na yun. Yun yung pinaka-minimum natin 100 pero 3 entry na yun. Kumbaga 3 slot na yung yung makukuha mo sa ruleta. So yun mga Lods, ganun lang. Tapos mo lang, i-capture mo, i-send mo sa messenger naman. Makikita ko yun. Kahit hindi tayo friends, pupunta sa request yun. Lagi ako nagbabasa ng request. Ayun, makikita natin yun mga Lods. So ganun lang, kaya sali na kayo.
Mag-subscribe kayo. Subscribe. Yan. Kasi pinupuna tayo sa subscribe eh. Nagsa-silent B kasi mga lods. Yan. Okay, wala tayong pakialam doon yung mga namumunang ganyan. Ganun talaga, pilipit dila natin mga lods. Ano magagawa ko, di ba? So, importante rito, yung palaro natin parehas mga lods. Legit. Walang bogus to. Dahil marami nang pumunta rito. Yung mga kalods na pumupunta rito, legit to mga lods. Huwag kayong matakot. Totohanan to. Ayan mga lods. So yun lang mga lods. I-captures mo para makatunayan na ikaw yun. Yan. Tapos sabihin mo na rin kung ano yung pangalan mo sa YouTube. Kasi minsan magkaiba yung pangalan mo sa Messenger o Facebook kaysa sa YouTube mga lods. Magpakilala ka para halimbawa ang pangalan mo sa YouTube 1, pangalan mo sa Messenger B2, o di ba? O, ako nga po pala si 1, tapos yung B2 isa lang nga, no? Parang ganun. At least kilala ko sa social media yung ano kung ano yung pagkakakilanlan sa inyo para maiwasan natin yung scam kasi di natin maiwasan nang i-scam eh. At least maliligtas tayo ron mga lods. So ganun lang mga lods, sali na kayo mga idol para may bola na natin to. So ngayon punta na tayo sa topic. Yan. Totally ano to, matagal ng tanong to eh, parang inulit-ulit lang ni catheter yata. Basta catheter yung yung pangalan niya. O shoutout ka na lang lods na yung pangalan mo. Basta si catheter yung nagtanong sa akin nito kaya hindi ko lang maharap. Bakit daw una ang tanong niya nung una, maaari bang na hindi eksakto to mga lods pero ganun halos. Maaari bang ipares yung bata pang hen sa matandang kak? Ayan. Yun yata yung o baliktad. Parang baliktad yata yung matanda yung hen o bata yung kak. Totally sinagot ko na siya ron. Pero ngayon sasagutin muna natin. Dalawang kategorya yan. Vice versa kasi yun mga lods eh. So ganito yan mga lods para sa mga kaalaman nating mga lalo yung mga UB kasi UB lang naman yung natin channel eh. So unahin natin sa tanong na ganito. Pwede bang ipares yung matandang hen sa batang kak? Yan. Pwede naman mga lods, sa totoo lang. Pwede naman. Kaya lang, minsan pag medyo matatakotin pa yung batang kak mga lods. Parang takot na lapitan yung hen. Ayun. Siyempre yung hen bembang na. So nagagalit yun. Minsan ginugulpi yan yung kak. Minsan nga napapatay pa yan eh. So yun yung number 1 na kaibahan pag bata yung kak. Tapos ang isa pa dahil nga takot, minsan kahit magkaroon sila ng inakay niyan, mag-fertile tas nag-inakay. Nag-aalangan yung kak na pumasok sa So ang ending nun, damay pati yung mga inakay kasi paano kung marami, kagaya nung nakita nyo marami yung inakay tapos duwag yung kak dahil bata pa. So kawawa yung hen, baka mamaya mamatay pa yung hen kasi dahil siya magpapakain dahil takot nga yung kak. Tapos ang isa pa doon, silang dalawa maaring awayin pa rin ng ng hen. So yun, hindi advisable mga lods na matandang hen, batang kak. Ayan. So ngayon, eto naman yung vice versa niya. Pwede ba naman na batang hen naman tapos matandang kak? Ayan. Ito yung mga tanungan eh. Totally ni lods, catheter Ayun, the best yun mga lods. Wag lang yung yung sobrang tanda, yung lolo na talaga na ditongkod na. Wag lang ganon. Pero kung halimbawa, ang hen mo 8 months o 7 months. Tapos yung kak mo 2 to 3 years. Ayun, pwede yun. Veterans move na yun mga lods. Kumbaga sa basketball, kada tira free throw agad yun mga idol. Kaya mas okay yun. Napakaganda.
Basta nagkasundo sila, nabembang niya yun, surbol na surbol yun. Minsan ano yan, talagang mga fertile lahat yung mga ano niya, mga yung mga itlog nila mga lods. Kaya mas okay yung kesa yung matanda yung hen. Kaya mga lods, huwag yung gagawin na na matanda yung hen, bata yung kak, kasi ano yan, delikado. Delikado yung kak, delikado pa yung mga inakay nyo kung magbunga man ang kanilang pagmamahalan. Mas the best, kung talagang halimbawa wala kang mapares, matanda yung kak, okay lang yun, mas okay yun, mas maganda yun kesa yung bata yung yung kak. So yun, pero naman halimbawa meron namang magsing edad, mas the best din yun yung magsing edad mga lods. Kumbaga parehas mainit yan, mapusok, ika nga, talagang bimbangan ng bimbangan, parang gano'n, sampagita, yung kantang sampagita, di ba, talagang umaatikabo yan. Kasi mga lods, ako napansin ko ito, pag medyo sobrang tanda na yung mga 4 na taon na yung kak nyo, tamad na yan, parang tao rin yan although sa tao si Mang Kanor nga napakatanda na napakahilig pero sa ibon minsan nga parang tamad na siya, hindi na siya gaano although siguro siya, kada pre-throw niya 3 points agad, kaya okay na yun, sabi niya magbubunga na yan, kaya siguro ganon. Makita mo naman fertile naman yung mga nila. Di kagaya pag magsing edad, maya't maya yan mga lods. Nakikita mo minsan ako pag nagpapakain madilim-dilim pa, talagang nagbebembangan na. Tapos pag uwi mo, ganun pa rin, nagdidilim na, nagbebembangan pa rin, talagang parang ang babaeng walang pahinga, sabi. So yun mga lods, yun yung yung sagot ko dun sa tanong na yun. Kaya meron pang isa, nakalimutan ko lang, sabi ko biya mo topic ko na lang. Di ko lang ma-recall mga lods yung yung tanong ng isang ka-lods natin Tapos yung yung isa pa na tanong niya, alam mo ko siya rin nagtanong nito, bakit daw lumiliit yung yung itlog ng mga parakeets o minsan maliit. Maraming yan, maraming dahilan yan, lods o mga lods Una-una, halimbawa pag basal pa lang, maliit talaga yan yung itlog niyan. Di ba? Una hanggang pangalawa nga, minsan maliit yan Pero wala namang problema sa maliit basta fertile, okay lang yan. Di ba Ngayon, ang normal kasi pag tumatagal, lumalaki ang itlog niyan. Ngayon, siguro si Lods baka lumiit yung itlog ng niya. Hindi yung itlog ni Lods, yung itlog ng itlog ng niya, alaga niyang parakeets. Halimbawa, lumiit yun. Yun, maring na may nagkukulang. Ganon. Maring may nagkukulang o talagang Kasi ako naman, sa tagal kong nag-iibon, nung kasi dalaki ng konti yan mga lods ba? Unang clutch, pangalawa. Pero pag pangatlo, malalaki na yan. Naman, okay naman. Wala namang yung para sobrang liit. Walang ganon. Sila, parang nagno-normal na yung laki ng itlog, hindi na yung lumiliit. Ngayon, siguro, ba't lumiliit? Baka itlog busog lang yun, lods. Kaya gano'n. Kasi, kumbaga sa manok, gano'n yan Maliit kasi itlog busog lang. Baka gano'n yan, mga lods. Ngayon, kung halimbawa, maliit yung itlog, tapos fertile naman, wala namang problema yan, mga lods. Pero ako, hindi ko pa na-experience yun. Basta yung mga breeder ko, talagang nagbubuga na. Yun, normal na yung laki ng itlog nila. Sabihin, lumaki ng konti, gano'n. Ako hindi ko pa na-experience yan, yung lumiit ng itlog, wala pang gano'n. Ang na-experience ko, sa mga susunod na clutch, malalaki na. Ayun. Tapos, depende rin yun, mga lods, sa baka mamaya, maliit naman talaga yung parakeets mo. Siyempre, expect mo na yun na maliit din yung itlog na, mga lods. Ganun lang yun, kasi baka magtaka ka naman. Ang itlog niya, sila ng itlog ng kalapate, baka magulat ka. Di ba, mga lods, yun, para sa akin, kay lumiit, kay lumaki, basta fertile, okay lang yun, walang problema.
Pero alam ko, karamihan sa mga maliit na yan, bawa, breeder na siya tapos maliit ang itlog. Ano yan, itlog busog lang, hindi mapipisa mga lods. Sa experience ko ha, na ano, sa mga nakikita ko ha, na ano, pag maliit siya, itlog busog. Pero ako, di ko pa na ano yun. Di ko pa na-experience na breeder na siya, na base na siyang nagbuga, tapos lilit pa yung itlog, walang ganon. Ang na-experience ko, yung bago, mga basal. Ayan, minsan maliit ang itlog, kaya minsan itlog busog lang. Kaya talagang itlog lang siya, pero walang semilya, ganon. Yun ang na-experience ko, mga idol. Pero yung ano ni Lods, yung tanong niya, wala pa yan, hindi ko pa na-experience yun, mga Lods. So yun lang siguro mga Lods, siguro ano, i-ano nyo sa akin mga idol, baka na-experience kayong ganyan, i-ano nyo kung ano yung dahilan yan. Kasi hindi ko pa na-experience, kaya hindi ko alam sabihin kung ano yung dahil nun. Ang sa akin, ang na-experience ko, pagbasal yun, maliit talaga itlog. Minsan, hindi talaga mapipisa, kasi basal nga eh, di ba no? Pero minsan naman, ano, may mapipisa na. Pag maganda yung kak mo. Kasi sa kak ang nagdadala dyan mga lods eh. Pag mahusay ang kak, yun na yun. Fertile yan mga lods. So yun lang siguro mga lods. Sana sumali kayo sa, sa parapol natin mga lods. Para may bola natin kagad to. Kasi ngayon busy-busy yan tayo. Totally gabi ngayon mga lods. Nag-vlog na ako. Total tanong lang naman to. So, i-upload ko siguro bukas. Yan. Abangan nyo na lang yan bukas. Okay mga lads, siguro hanggang dito muna. At maraming salamat. At kung medyo may konti lang akong pagkakamali sa pananalita, pagpasensyaan nyo na yan mga lods. Kasi ayoko yung masyadong ini-edit ang sinasabi ko kasi ako mga lods. Sabi nga nung pumunta rito, yung taga-tagig, sabi niya, galing mo magsalita lods. Kala ko may parang kodiko o binabasa o reference. Pero wala sabi niya. Wala naman talaga mga lods. Kasi, ang sikreto kasi ron mga lods. Kaya, kaya ko magsalita ang walang kodiko. Kasi nga, ang pag-iibon, nasa puso natin yun. Yun lang naman yun. Parang ganito lang yan, kumbaga sa babae. Pag iniibig mo babae, kodiko. Yung sinasabi mo nanggagaling sa puso yon, di ba gano'n? Ganun lang yan mga lods. Yun. Yung pag-iibon nasa puso ko, talagang bata pa ako napakahilig ko na sa ibon. Kaya nung nag-vlog ako, walang tsaka ayoko yun. Para makapag-vlog ka lang kahit minsan hindi totoo i-vlog mo. Ayoko nang gano'n mga lods. Mas maganda yung yung napakakonti ng edit. Minsan uubo lang ako yan. Yun lang ang kinakat ko, kaya parang medyo nagkamali ako, masyadong obvious yun. Yun lang ang inaano ko, pero kung mga konti-konti lang, di ko ini-edit yan mga lods. Kasi di ba sabi nga sa inyo, para lang tayong nagkukwentuhan yan, natural na natural. Diba mga lods? Okay mga lods, siguro ganito muna, mamaya umaba na naman tayo. Tsaka gabi na rin kasi kararating ko lang mga lods. Okay mga lods, maraming salamat sa panonood. Bye-bye.